Napakurap si Erickson nang matapos siya sa mahabang paliwanag pero mula sa tanong ng kaharap, tila siya'y sinisilaban na naman sa puwet. Ipapakita ba niyang agresibo siyang malaman ang kinaroroonan ng kapatid nito kung hindi ito mahalaga sa kanya? Sumagot ka! Minahal mo ba talaga si Hana o mas mahal mo si Jasmine? Pwersahan na hinawakan siya ni Spencer sa kwelyo ng suot niyang polo shirt. Nakuyom niya ang palad. Kung sakaling ibang tao lang ito ay marahil nabugbog na niya. At kung hindi lamang respeto sa ipinangako niya kay Jasmine, ay malamang nasabi na niya kay Spencer na ito ang mahal ng dalaga. Pero hindi sakit ng katawan ang ipinunta niya doon. For Gordon's sake! Wala kaming relasyon ni Jasmine. Porsigido niyang paliwanag. Patunayan mong mahal mo talaga ang kapatid ko. Kapatid namin. Segunda ni Adrian na sumulpot sa likod ni Spencer. May bitbit itong dalawang pares ng boxing gloves. Nakasuot ng headgear. Mukhang mapapasabak pa yata siya sa sparring o sa mas malalang boxing training bago niya makuha ang address ng kinaroroonan ng nobya. Pero ngayon pa ba siya uurong kung halos abot kamay na niya si Hana? Laban akong laban. Pero hindi siya magpapakita ng kaduwagan sa mga katapat na lalaki. May dapat siyang patunayan. Hinagis ni Adrian ang isang pares ng gloves kay Spencer. Pagkatapos ay isinuot ang sa kanya. Now, let's have a fight exercise. Nakangisi nitong sabi. Nag-warm up kunwari ito. Gayon din ang ginawa ni Spencer. Patumbahin mo kami, kapalit ng kalayaan mong makalapit kay Hyacinth. Bago mo siya makuha, dumaan ka muna sa mga kamay namin. Tiimbagang nahamon ni Spencer. Inihanda na rin ni Erickson ang kanyang sarili. Hinubad niya ang suot na backpack at ibinaba niya sa malawak na Bermuda grass. Hinintay niyang umatake ang isa sa mga ito. Adrian made the first move. Sinugod siya nito. Umilag siya sa aktong pag-unday nito sa kanya ng suntok. Here's Spencer following his brother pero nakaiwas muli si Erickson. Ayaw niyang magkasakitan sila kaya umiwas lamang siya ng umiwas. Lumaban ka! Hamon ni Adrian. Isang malakas na sipa ang pinalipad ni Spencer na sumapol sa sikmura niya. Pasalampak siyang natumba sa damuhan. Tinaganan siya ni Adrian pero naitulak niya ito. Sumunod si Spencer na akmang dadaganan din siya pero bumawi siya dito ng malakas na tadyak sa tiyan na ikinatumba din ng huli. Marahas siyang tumayo. Hawak ni Spencer ang tiyan. Nakangiwing tumayo si Adrian na sapo ang likod pero pasuray-suray naman ito. Napahawak din siya sa nasaktan din na tiyan. Now, I guess I deserve my winning prize. Mayabang niyang wika. Makabawi sa natamong sakit. Pero mula sa likuran ay malakas na sapak sa ulo ang nagpangiwi sa kanya. Yes, you also might deserve my punch. Ang daddy ni Hana ang bumungad sa kanya nang lumingon siya. Alam kong hindi mo ako mapapatumba katulad ng ginawa mo sa kanila. Hindi siya sumagot. Hinago na lamang niya ang tinamaang ulo. Nagkamali kaya siya sa paglapit sa mga ito? Pinagtutulungan na siya ng mga lalaking kapamilya ng dalaga. Kung susuko siya, tiyak na hinding-hindi na niya makikita pa ang nobya. Sumaklolo na rin ang ginang. Pumagitna ito sa kanila. Tama na yan. Siguro naman ay sapat na ang ginawa ninyo sa kanya. Pero alam ninyong hindi pa rin tama yan, Sige na Erickson, ihanda mo ng sarili mo para sa paglipad mo patungong Canada. Spencer, Adrian, magsitayo na kayo at ikaw dad, mag-usap tayo mamaya ha? Fine. Dismayadong chorus na sagot ng mga ito. Natawa si Erickson. Naisip niyang kapag nga naman si Commander ang nagsalita, di kong bibig ka na lang. Hindi ka agad nakabawi si Erickson buhat sa pagtatagumpay. He killed 2 birds in 1 stone. Dalawang emosyon ang gumugulo sa kanya. Ligaya sa natamong kasagutan at kaba sa muli nilang pagkikita ni Hana pero gagawin niya ang lahat para makabawi dito. Then, what are you waiting for? Baka saka mo pa makita si Hana kapag lumabas na ang pamangkin namin. Kunot noon niyang napatitig kay Adrian. Yes, she's pregnant. Kumpirma ni Spencer. Pagkasabi niyon ay mahigpit na pinisil sa braso si Erickson. Good luck pare. Sana magtagumpay ka sa pagsuyo sa kanya. At
Huwag mo na sayang paiiyakin ulit kundi hinding-hindi mo sila makikita pa. Pagbabanda nito, walang pagsidla ng galak sa puso niya, buhat sa nalaman. Salamat, maraming salamat. Tila nawala ang sakit sa bumukol niyang ulo, dulot ng malakas na sapa kanina ng lalaki. Huwag ka muna magpasalamat dahil may atraso ka pang dapat na lutasin, dagdag ng Ginoo. Gagawin ko po ang lahat para makabawi ako sa kanya. At sa magiging apo ko, Dugtong ng ina nila. Hawak na niya ang address nang lumabas mula sa malaking mansyon ng mga Mateo. Ang ipinag-aalala niya ay kung ano na ang lagay ng kanyang mag-ina kung nasa ibang bansa pala ang mga ito. Toronto, Ontario, Canada. Hila ang maleta. Pagkababa ng train ay umangkas muli si Erickson ng taxi patungong Richmond Hills. Hindi lang triple ang kanyang tuwa at pananabik kundi labis-labis. Nais niyang marating na ang bahay ni Diana na lingid sa kaalaman ni Hana ay alam ng pamilya nito ang kanilang bawat galaw para na rin sa ikabubuti ng dalaga at sa magiging anak nila. Bakit ka ba paikot-ikot dyan? Nahihilo ako sa ginagawa mo. Reklamo ni Hana sa hindi mapakaling si Diana. May gumugulo kasi sa akin. Ano naman ang gumugulo sa'yo, Billings? Of course not. At hindi ano kundi sino. Oh, sino? Si Adrian ba o kami ni Baby? Aniya sabay hikab. Inaantok na naman ako. Mabuti pang hindi ako nagbabasa ng magazine kasi hindi ako aantukin. Lalabas na lang muna ako para magpahangin. Malamig naman ang air condition kaya dyan ka lang. Mainit sa labas. Naaalibadbara na ako sa amoy ng bahay kaya doon na lang ako sa garden. No. I mean dito ka lang. Pag-usapan na lang natin ang ipapangalan sa baby mo. Pagkatapos, lumabas tayo para mamili ng mga gamit niya. Then, naputo lang sasabihin sana ni Diana nang marinigan tumatawag sa intercom. Iyan na siguro yung hinihintay kong bisita. Tumayo si Diana at tiningnan ang nasa labas ng bahay. Napangiti siya na mapagsino sa kamera ang dumating. Nilingon niya si Hana nang nakangiti. May hinihintay ka palang bisita. Doon na lang muna ako sa kwarto. Okay, Pretty Praggy. Nanggigilas na sang-ayon nito. Pinandilatan nito ni Hana. At tupagin mo yung bisita mo? Don't worry, Praggy, kasi ipapakilala kita mamaya. Okay, then. Lumayong sang-ayon ni Hana. Salamat. Wika ni Erickson pagkatapak nito sa loob ng bahay ni Diana. You chose a beautiful place. Thanks. Kemen nitong tugon. Nasa kwarto siya and please, ikaw na muna ang bahala sa kanya at may urgent akong lakad. Hinintay lang talaga kita. Kailangan kong ipamili ng mga gamit si baby dahil isa ako sa sobrang nasasabik sa paglabas niya. Sure, don't worry. Maaasahan mo ako saka salamat sa pag-aalaga sa kanila. Wala yun. Saka na lang ninyo ako bayaran kapag nagkaanak na kayo. Aampunin ko ang bata pero syempre, bihiro lang yun. Tinapik siya nito sa braso at itinuro ang kwartong kinaroroonan ni Hana. Go ahead and good luck dahil baka wala sa mood si Pretty Praggy. Nagkatawanan ng dalawa. Kinuhang pagkakataon ni Erickson ang pag-alis ni Diana upang masolo ang babaeng pinakamamahal niya at mapagmasdan. Naabutan niya ito na naghahalongkat at nagsusukat ng damit sa closet. Nilapitan niya ito at idinikit ang ulo sa ulo ni Hana. Namimiss na kita ng sobra. Bulong niya sa punong tainga nito, saka niyakap niya ito. Nakapatong ang palad niya sa naambok na tiyan ni Hana. Sumikdo ang puso niya nang maramdaman ang paggalaw ng bata. Emosyonal na napangiti siya. Dama ni Hana ang pamilyar at mainit na hininga sa batok niya. Marahas siyang humarap dito. Bakit ka nandito? Paano mo ako natuntun dito? Kampanteng itinaas niya ang kamay at ikinulong doon ang mukha ng nobya. Small world, sweetheart. Nakangiting tugon ni Erickson. Nais nang matuwa ni Hana. Kalahating buwan din niyang hindi nasisilayan ang binata pero may nagtulak sa kanyang huwag ito pakasamahan. Marahat siyang umiwas but wrong move. Dumapo ang palad niya sa malapad nitong dibdib. Naroon muli ang pamilyar na init na nagmumula doon. Ang hindi niya maunawa ang pagtatahip ng dibdib, hindi niya maigalaw ang kamay. Nagmamagneto ito na tila sinisilaban.
Lumipas man ang kalahating taon ngunit hindi nawala ang pananabik at pagmamahal niya dito sa kabila ng mga nangyari. Umalis ka na dahil ayaw kitang makita. Itinulak niya ito pero para naman itong bato na ayaw matinag. Umiwas siya pero nakangising hinarang siya ni Erickson. Walang nakakatawa kaya umalis ka na kung hindi. Tatawag ako ng pulis. Diana, bakit mo ba pinapapasok tong taong to? Nakapamaywang nitong tawag kay Diana. Diana just left. May business daw siyang pupuntahan. Ibinilin ka niya sa akin na ako na lang daw muna ang magbabantay sa iyo habang wala siya pero ang sabi ko sa kanya, aalagaan at babantayan kita habang buhay kasama na si baby. Hindi siya nagpadala. Nanaig ang galit niya dito. Get out! Ang ganda mo pa rin kahit buntis. Umalis ka nga sabi dyan sa dinadaanan ko. Umuo ka muna. Nagsalubong ang kilay niya na nakatitig kay Erickson. Bakit ako? Oo. At para saan ang oo? Bumaba si Erickson sa sahig at lumuhod sa kanyang paanan. Oo, para sa pagtanggap muli ng pag-ibig ko at para maging legal na ama nito. Inangat niya ang isang palad sa tiyan ni Hana at ang isa ay sa hawak nitong diamond ring. Pakasalan mo na ako, Hana? Papakasalan mo lang ako dahil sa batang dinadala ko? Dahil nakokonsensya ka ngayon pa lang? Makakaalis ka na dahil kaya naming mabuhay nang wala ka. Hana, mahal kita. Hindi ko kayang mawala kayo. Tell that to Jasmine. Tinalikuran niya ito at umikot sa kabilang bahagi ng kama. Nagmarcha siya palabas ng silid pero nakabuntot naman sa kanya si Erickson. Ano ba ang problema at iniwan mo ko noong gabi na nagkasama tayo sa bahay? Hinarap niya ito ng marahas. Why don't you ask yourself kung sino ang may problema? Pagkatapos mong sabihin sa akin na hindi totoo ang lahat ng narinig ko nang magkausap kayo ni Grandpa? Sa tingin mo, nagbago ang pagmamahal ko sa'yo? Umiling siya. Hindi. Nagpalipas lang ako ng sama ng loob ko sa'yo. Okay na sana noong may namagitan muli sa atin. Nakalimutan ko ang usapan ninyo ni Grandpa pero nabigkasin mo ang pangalan ni Jasmine? At sabihin, huwag kanyang iwan dahil mahal na mahal mo siya? Pagkatapos kong ipagkaloob sa iyo ang sarili ko? Hindi simpleng bagay yon. Ngayon, may gana ka magpakita tanungin ako ng katangahang tanong na yan? Hindi na niya napigilan ang emosyon. Doon ay nagsimulang manginig siya. Hindi niya naiwasan ang pagpatak ng mga luha. Sa hindi inaasahan ay nayakap siya ni Erickson. Ang yakap na pinananabikan niya, ang mga bisig na nais niyang doon na lamang makulong, na manhid bigla ang katawan niya. Jasmine is our long-lost sister. Inamin sa akin lahat ng lolo mo at noong gabing sinasabi mo ay ang gabi na nagtapat siya sa akin. What? Yes, she is my sister. Ampon siya ng tito mo and she is in love with your brother Spencer and did a sin to him. Hindi niya sinabi kung ano. You're kidding me. Gumagawa ka lang ng kwento para mapatawad kita. Pwes, sorry. Dahil hindi ako magpapakasal sa'yo. Unti-unti ang pagkalas ni Erickson. Pinanghinaan siya ng loob sa narinig. Tama ba na ipaglaban niya ang babaeng mahal na mahal niya? O sumuko na lang siya? Nakita ni Hana ang lungkot sa mga mata nito nang pakawalan siya mula sa pagkakayakat nito. Naroon ang senseridad pero natatakot siya. Hindi mo na ba ako mahal? Matagal itong pinagmasdan ni Hana. Kailangan pa ba niyang sagutin yon kung ang kasagutan ay nakakalkula naman sa pananabik niya? Iniwan niya itong walang sagot na nakuha. Kinaumagahan ay nakaramdam na naman ng pamumulikat ng binti si Hana. Pinilit niyang tumayo at maglakad. Nang nasa paanan na niya ng pinto ay bahagyang napangiwi siya sa pagtigas ng kaliwang bahagi ng kanyang tiyan. Pagkatapos ay sandaling gumalaw ang sanggol sa sinapupunan niya. Naitukod niya ang isang palad sa hamba ng pinto at ang isang kamay ay humahaplos sa tiyan. Nakaplaster ang ngiti sa labi niya. Breakfast na tayo, baby. Pagkatapos, kailangan na mag-exercise ni Mami. Mag-hike tayo para healthy tayong pareho, ha? Kinakausap niya ito. Mainam daw kasi na habang nasa tiyan pa, nakikilala na nito ang mga magulang. Natularo siya bigla na maalala si Erickson.
Maglilikot din kaya ang anak nila pag ito ang kakausap dito? Malamang, dahil ama ito ng batang dinadala niya pero imposible na mangyari yon dahil wala naman ni anino nito sa kabahayan. Kaya't naisip niyang marahil ay naitaboy na din nito ni Diana sa pamamahay nito. Kung sa bagay, ganoon naman talaga si Erickson. Duwag at takot tumarap sa katotohanan. Nakaramdam siya ng panghihinayang. Sana ay binigyan niya ito ng kahit isang tsansa pa na makabawi sa kanya dahil siya rin naman ay may pagkukulang at kasalanan dito. Umiling siya, saka inignora na lamang ang naging takbo ng isip. Kung sila man talaga ang nakaukit na itinadhana, maghahanap ng daan ng panahon para pagtagpuin sila ng paulit-ulit. Marahad ang bawat hakbang niya nang tunguhin ang kusina. Hinanap niya si Diana pero wala ito doon. Tanging namataan niya ay ang mga garapon ng Ricardo na nagkalat sa mesa. Suminghot-singhot siya ng mahagip ng pang-amoy ang tila ginigisang bawang. Nakaramdam siya ng biglaang pagkagutom. Lumapit siya sa kalan at sinilip ang laman ng umuusok na kaserola na nakasalang sa apoy. Pero maagap din siyang napalingon nang magsalita si Erickson sa likuran. Nagulat pa siyang napahawak sa dibdib. Nakaplastar ang pagtataka niya na naroroon pa rin pala ito. Pero sa kabilang banda ng utak niya ay ang hindi maipaliwanag na saya na hindi pala ito ganoon na lang kung sumuko. May bit-bit itong tray. Hindi niya pinansin ang laman niyon pero natitiyak niya para sa kanyang almusal na dala nito. Gutom na ba ang pretty wifey ko? Pinuntahan kita sa kwarto mo para ihatid sana tong almusal mo pero nagkasalisihan tayo. Dumaan pa kasi ako ng comfort room pero nang makita kitang patungo rito, sinundan na rin kita. Inilapag nito ang dalang tray. Maupo ka na dito. Masarap tong mga inihanda ko para sa inyo ni Angel. Isa-isa nitong inalis sa tray ang mga pagkain. Angel? Angel ang ipapangalan mo sa baby ko? Di ako makapapayag. Baby natin. Sabay natin ginawa yan sa lilim ng maliwanag na buwan. Dinampot niya ang balat ng sibuyas at ibinato kay Erickson. Maagap naman na nasaluyon ng lalaki. Sira ka? Halika na mahal ko. OA mo? It's okay. At least love na love kita. Sinimangutan lamang ni Hana ang nakangising lalaki. Hindi niya mawari ang dapat na maramdaman o ang magiging reaksyon niya dito. Kung matatawa ba o maiinis sa itsura ni Erickson? Ba't suot mo maternity dress ko? Pinigil niya ang matawa, changing the subject. Saka, ba't lumobo rin ang tiyan mo? Anong nilagay mo dyan? God, ang pangit mo tingnan, kaya ba rin mo yan? Lumapit siya dito at sapilitan na hinuhubad ang damit niyang suot ni Erickson. Kung ano-ano ang pumapasok sa ulo mo. Hinuli nito ang kamay niya. Seryosong tinititigan siya ng matagal. Damanihan na ang pamilya ng init na nagmumula sa palad ni Erickson. Hindi niya lamang makakaya na maging obvious sa harap nito at ipakita ang labis na pananabik niya dito dahil baka i-take advantage yun ni Erickson. Alam mo ba kung bakit ganito ang suot ko? Hindi. Pero pumasok ka sa kwarto ko kagabi, right? Magkatabi pa nga tayong natulog. Lakas mo pang humilik saka halos sakalin mo nga ako sa higpit ng yakap mo. Pagbibiro nito. Nagsimula nang makaramdam ng magkahalong inis at pagkairita si Hana sa kabila ng biro na yon ni Erickson. Sinungaling ka? I'm just kidding, you pretty wifey, pero hindi ako sinungaling. Pwes, bakit ka nagsuot ng ganyan? Baka pagtuunan ka lang ni Diana sa pinaggagawa mo? Umiling si Erickson. Don't worry, pretty wifey. Solong-solo kita. What? Do you mean wala si Diana? Don't mind her, wifey. Nag-unwind lang yun. Fine. Sabihin mo sa akin ngayon kung bakit ganyan ang suot mo. I'm sure na pag may nakakita sa'yo, isiping nababaliw ka na. Baliw na nga ako simula nang mawala ka. Maging sa paghahanap ko sa'yo. Nakakabaliw kaya ngayon na nakasama na kita, hindi na kita pakakawalan pa. Na kung maaari lang sana na maramdaman ko rin ang paghihirap na nararamdaman mo habang ipinagbubuntis ang anak natin na wala ako sa tabi mo, ginawa ko na. Nakita ni Hana ang paggalaw ng Adam's apple nito. Mapakla itong ngumiti. Noong maglihi ka, wala ako dito. Noong unti-unti mo nang nararamdaman ang buhay sa sinapupunan mo, gusto ko maramdaman ang lahat ng dinaranas mo hanggang sa ngayon pero alam naman natin na hindi ko magagawa yon dahil hindi ako ang babae.
Kinuha nito ang palad niya at pinagdaob. Kaya ang tanging alam ko lang na gayahin sa'yo ay ang magsuot ng maternity dress mo dahil kung kaya ko lang na ilipat sa akin ang daladala mo, mas gugustuhin kong ako na lang ang makaramdam ng paghihirap mo. Itinaas niya ang isang palad ni Hana at dinala sa labi. Hinayaan ito ni Hana sa ginagawa. Ayaw niyang tumutol. Gusto niyang pakinggan lang ito. Magtiwala at muling maramdaman ang kalinga at pagmamahal nito. Nagpatuloy si Erickson. Hana, hayaan mo lang akong pagsilbihan ka. Matagal ko nang gustong bumawi sa'yo. Binawi ni Hana ang kamay. Gusto niyang itago ang panginginig nito nang maramdaman ang init ng labi ni Erickson. Bahala ka na nga sa buhay mo. Kaya kong pagsilbihan ang sarili ko. Huwag ka na mag-abala. Gusto ko itong pagsilbihan. May magagawa ka kaya? Oo. Hindi ko kakainin yung inihanda mo, no? Kung hindi mo kakainin, ikaw ang kakainin ko. Aling parte ng katawan mo gusto mong unahin ko? He gave her a naughty smile. Umatras si Hana, pero sumulong din si Erickson. Sinundan nito ang paghakbang niya. Wait, fine. Kakainin ko na yung almusal na inihanda mo pero pwede bang tapusin mo muna yung adobo? Mas natatakam ako doon. Walang keme nitong hiniling dito. Nakangiti. Sure, pretty wifey. Nanggigilas na wika ni Erickson. Umikot si Hana sa kabilang bahagi ng mesa. Pinagila siya ni Erickson ng silya na kahit umayaw at tanggihan man niya, wala naman siyang magagawa pa. At nagugustuhan niya ang treatment nito sa kanya. Pagkatapos nitong i-organize sa mesa ang mga natirang pagkain sa tray, pumesto ito sa likuran niya. Happy eating, pretty wifey. Inilapit nito ang bibig sa pisngi ni Hana. I miss you so much. Pagkasabi niyon ay masuyo itong dinampian siya ng halik. Hindi kaagad inalis ni Erickson ang labing nakalapat sa pisngi niya. Bagkus ay hinawakan siya nito sa baba at iniharap dito. I don't want to miss any second again without seeing you, without touching your beautiful face, without listening the beats of your heart. Ayaw kong masayang ng kahit isang millisecond lang para mawalay ka sa paningin ko. Mahal na mahal kasi kita. Ibinaba niya ang ulo ng marahan. Sa pilitan na nabitiwan siya ni Erickson. Gutom na ako. Nakakaunawang tumango si Erickson. Sige, pretty wifey, kumain ka na. At tatapusin ko lang din ang ginagawa ko. Pasulyap-sulyap siya sa bintana. Minsan pa'y nagkakasalubong ang mga mata nila pero madalas na siyang umiiwas ng tingin. Natutuwa siyang panoorin ito habang nagluluto. Ni wala siyang ideya na magaling din pala ito sa kusina. Paano mo naging kapatid si Jasmine? Kahapon pa niya ito gustong linawin pero sarado ang isipan niya sa paliwanag ni Erickson lalo pat bigla ang pagsulpot nito. Naupo ito sa kaharap niyang silya. Bumuga ng hangin bago nagsimula sa pagkukwento. Kumpare ng lolo mo ang lolo ko. Napag-usapan nilang ipapakasal ang tito mo sa mama ko pero hindi yun ang nangyari dahil may ibang mahal ang mga ito. In short, nagtanan sina mama at papa dahil nga doon sa plano ng mga matatanda. So, napilitan ng mga elders na baguhin ang usapan. Ang bunsong anak ng mga magulang namin ang ipapakasal sa isa sa mga apo ni Senyor Sebastian. Dayon nga ay anak ng tito mo. Pero hindi rin ganoon na nangyari. Nang namatay ang sanggol na iniluwal ng tita mo sa ospital pa lamang, ay si Jasmine ang inampo nila para hindi rin kaagad bawian ng buhay ang tita mong may sakit sa puso. Pag nalamang wala na ang anak nila. Ibinaba nito ang ulo pero iniangat din agad. Nakita ni Hana ang pamumula ng mga mata ni Erickson. And? Nangako ang lolo mo na aalagaan nila ito at ituturing na tunay nilang kadugo. Paano mo nalaman na buhay pa siya? Noong araw na maaksidente ang mga magulang namin, ay ang araw na dadalawin sana namin siya sa villa. Dahil sa bigla ang pagkakasakit niya, baka daw kasi namamahay lang. Pero naaksidente kayo. Niyuko niya ang pagkain kahit na wala naman doon ang isip niya. Huwag na nga natin pag-usapan to, okay? Maikling sagot niya. Tumayo siya at inayos ang pinagkainan. Ako na. Agaw dito ni Erickson. Hindi naman siya tumanggi. Pag nagiging abala ang binata, makakaiwas siya dito. Pero bakit siya iiwas kung matagal niya naman na hinintay ang hanapin siya nito? Na ngayon nagkita na sila ay parang gusto niyang mag-inarte at magpaalaga dito. Ayaw naman niyang maging demanding pero kinikilig siya.
Thanks for the breakfast. I'll go ahead. Saan ka pupunta? Maglalakad-lakad lang? Sasamahan na kita. Paano ang niluluto mo? Papatayin ko muna. Hindi maaari. Mas hindi maaaring hayaan kitang lumabas ng mag-iisa. Sige. Magpapalit lang ako. Tumangong naglakad siya palabas sa kusina pero sa pasilyo pa lang palabas ay may nagkalat na petals ng pulang rosas. Sinundan niya ang mga yon. Nagtatahip na ang dibdib niya na kung pakuluman niyo ni Erickson para magkaayos sila, okay lang naman sa kanya. Flattering na masyado iyon sa kanya kung si Erickson man talaga may gawa niyon pero may iba pa bang gagawa niyon maliban dito? Nilinga niya ang lalaki. Papalapit na rin ito sa kanya. Bumuka ang bibig niya pero mabilis din niyang naisara. Hindi niya alam ang itatanong o sasabihin dito. I'm sorry kung nagkalat ako. So, ikaw ang may gawa nito? Sana nagustuhan mo. Para saan ang mga to? Lumapit ito. Gusto kitang ligawan. Gusto kong pakasalan ka. Gusto kong gawin ang mga bagay na hindi ko pa nagagawa sa'yo. Lahat ng gusto ko, gagawin ko lang pagkasama ka dahil gusto kitang makapiling habang buhay. Habang may buhay ako. Paano kung patay ka na? Hindi mo na ba ako mamahalin? Hinuli nito ang kamay niya dinala sa labi. Ikaw at ikaw lang ang una at huling minahal at pakamamahalin ko hanggang sa kabilang mundo. Binawi ni Hana ang kamay at kung kanina ay inilayo niya yon kay Erickson, ngayon ay marahan niyang iniangat yon, hinaplo sa mukha ng lalaki. Kailan mo ko pakakasalan? Kapag naisuot mo na tong singsing. Tinanggihan mo kasi ito kahapon kaya ibibigay ko sa'yo ulit. Binuksan nito ang kaheta. Hana, will you marry me? Say yes. Nagpalingalinga sa paligid si Hana nang marinig ang bulungan na mabilis ding tinangay ng hangin palayo. Pero bumaling din siya kaagad sa nakaluhod na nobyo. Nakangiting inilahad niya ang palad. Yes! Inabot yon ni Erickson saka isinuot sa palasinsingan niya ang singsing. Nang makatayo ito ay masuhi siyang hinalikan sa labi. That was the most romantic kiss they had ever shared kasama ng kanilang magiging anak na para kay Erickson ay isang napakalaking regalo. Mula sa sulok ng living room ay isa-isa ang pagsulputan ng kanyang mga magulang, ang dalawa niyang kapatid na lalaki at ang kanyang grandpa. Kasalan na! Chorus ng mga tao na nasa paligid nila at sabay-sabay nagpalakpakan. Mom? Dad? Grandpa? Kailan ba kayo nandito? Kanina lang anak. Kasabot niya kayo? Walang sumagot sa tanong niya. Sa pagkapahiya ay pasimple niyang kinurot sa tagiliran si Erickson. I love you, Hana. Pabulong na lamang niya itong sinagot. Hindi pa rin siya makapaniwala na sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan niya, magiging sobrang maligaya din pala siya sa huli. Hindi man natuloy ang kasal niya kay Daniel, may reason din kung bakit nalaman niya na may pamilya na pala ito. Dahil siguro, nakalaan talaga siya kay Erickson. Minsan, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng misunderstanding sa bawat relasyon pero darating din tayo sa point na kailangan nating ayusin para magkaroon tayo ng peace of mind. Hindi pwedeng lahat ng galit mo. Kailangan damay ang lahat. Ang pagmamahal minsan, walang pilitan. Mararamdaman mo na lang ng kusa. Masaya ka kapag kasama mo siya. Darating din na susubukin kayo ng pagkakataon para malaman kung gaano kayo katatag, kung saan kaya niyong ipaglaban ang isa't isa. Willing ka mag-take risk para makasama ang isa't isa. Sa buhay, piliin natin maging masaya. Walang rewind. Kumbaga, nasaktan ka, masaya ka, sinubok ka ng tadhana. Basta importante, matatag ka. Kasi kahit anong man ang pagsubok na dumating sa buhay, malalampasan mo yon. Ang pag-ibig ni na Erickson at Hana, sadyang ipinagkaloob sila sa isa't isa. Masaya silang nagsama. Kinasal sila after mga anak ni Hana. Ang kanilang cute na mga anak, Eros at Erin, kambal na malulusog ang biniyaya sa kanila. Dumating man ang pagsubok sa kanila, alam nila na kaya nilang lampasan yun na magkasama, lalo pat naging matatag sa tulong ng pamilya at kanilang kambal na anak.
Sana ay may lesson kayong natutunan. Maraming salamat sa pakikinig at pagtitiwala. Hanggang sa muli, mag-iingat po kayong lahat.